Ngayon po, magluluto po tayo ng sinigang sa bayabas na bangos at na may hipon. Ito po, isa sa masarap po na soup, lalo-lalo sa taglamig. At ngayon, naisipan po namin magluto. Ang una po nating ingredient, syempre, ang bangos na isang buong bangus po yan. At nakikita nyo, nilagyan ko ng sibuyas sa paligid para maalis po yung lansa. At tinaas ng kunahuyan ng asin. At meron po tayong kamatis. Hiniwa ko na yung dulot, nilinis ko na. At meron tayong hipon. Yung hipon, hindi ko inalis yung ulo. Para ho lumasa at malinaw na ho yung sabaw. At meron po tayong isang pirasong siling pahaba na hindi pampaalis lang po ng lansa. Yan po, option po yan. Pwede nyo gamitin yung maanghang. Ito ang ginamit ko, pampaalis lang ng lansa. At meron po tayong ricadong sitaw. Meron po tayong talong. At ito po ang tinatawag sa atin po kangkong. Dito ho, mabibili nyo, ang pangalan ho dito nyo, water spinach. At meron po tayong mix sinigang sa bayabas. At meron po tayong patis, pampalasa. At meron din po tayong isang 5 cups of water. At ngayon nagpapakulo na po ako. At para pag-ready na po ng pagluluto. O sige po, at umpisa na po natin ang pagluluto po ng sinigang sa bayabas ng bangos na may hipon. O ngayon, ito na po yung 5 cups ng tubig, no? Ilalagay na po natin unahin po natin ang kamatis. Nilalagay ko po na isang buo. Hindi nyo ba napapansin, hindi ko hiniwa ho ng malilit? Kasabihin ho daw, mas maganda ho po na pakuluan ang kamatis kusa siyang mapapalambot sa tubig. Mas matamis po ang pagkakaluto po niyan. At ilalagay po natin yung sibuyas lang ho. Hindi natin ilalagay ho yung isda. Hindi nyo pa napansin bakit ko hinalo ang sibuyas sa pagitan ng isda. Kasi po, para ho maalis po yung lansa habang nagpe-prepare po tayo ng ricado. Ganyan po ang natutunan ko sa nanay. Hinahalo ang sibuyas sa pagitan ng mga isda. Yan. At least, dalawang purpose po na wala po yung lansa na yan. At hintayin po natin kumulo ng kumulo. At pag kumulo na po yan, pipisain po natin ng kamatis. At doon natin lalagyan po ng pampaasim. O sige po, at ito, lumambot na ho yung kamatis at ang sibuyas at kumukulo na ho. At ilalagay na po natin yung isda. Ayan. Ayan po natin isda. At pagkatapos po natin ilagay isda, lakasan po natin ng konting apoy at ilalagay na rin po natin ang hipon. Yan, tignan nyo, katamtama lang po ang dami ng tubig po. Pero tatansyahin po natin mamaya kung gaano kasi kaya hindi ako naglalagay ng maraming tubig. Baka ho, masumobra kasi nagtutubig po dahil sa ating gulay. Hintayin po natin kumulo ng sandali at ilalagay po na natin ang mix, sinigang mix po. Tapos, habang hinihintay po natin kumulo, haloon po natin ang tubig din po yung mixed powder na sinigang na bayabas. At ito. Ayan. Tamang-tama po. Lagyan na po natin. At make sure. Ganyan. At nakasan po natin. At takpan po natin sandali. At hintayin po natin, isimmer lang po natin ng 5 to 10 minutes hanggang sa kumulo po. Ayan ho, at kumulo na ho yung sabaw. At nakita nyo, kumatas na rin ho yung hipon. Hinaan po natin ng konting apoy. At makikita nyo, yan. At hindi nyo napansin, nilagay ko na rin yung sili na pahaba. Na hindi naman para sa panghangin, pampalis po na lang sa. Lalagay na po natin yung sitaw.
Ang sitaw ho, pwede ho yung ating sitaw na Tagalog. Ito po, ito yung green beans po ito. Kaya hindi masyadong lasa pero mas pwede na ho yung gamitin. At nilalagay na po natin ng talong. Po. At pagkatapos po natin, takpan po natin uli at hintayin po natin na kumulo uli. At pagkulo, ilalagay na po natin huling ating ricado na talbos na kangkong or tawagin water spinach po. At huwag niyo po kakalimutan, magpa-subscribe po tayo sa YouTube channel, Mga Lutong Pinoy.